Nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa gobyerno ng Oman para sa paghahanap sa isang Pilipinong seafarer na nawala sa Strait of Hormuz. Live mula sa Maynila, may Express report si Camille Samonte. Camille, ano pa ba ang ibang detalye tungkol dito? Paano daw nawala yung Filipino seafarer? Ruth, kinumpirma ng Department of Migrant Workers sa pagdinig ng Joint Committee ng Foreign Affairs at Overseas Worker Affairs sa Kamara na may isang Pinoy seafarer ang hindi pa nga natatagpuan matapos atakihin ang sinasakyan nilang tugboat na dumaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Secretary Hans Kakdak, dumaan sa Strait of Hormuz ang tugboat na sinasakyan ng nasabing seafarer para tulungan ang isang barkong inatake ng missile. Ang Strait of Hormuz ang pangunahing dinadaanan ng mga shipment ng mga langis mula sa Middle East. Isinara ito ng Iran noong magsimula ang gulo sa Middle East. Nakikipag-ugnayan na raw na nagsasagawa ng search and rescue operations. Ang ilang kasamahan daw ng seafarer patay na ng matagpuan. Kausap na rin daw ng ahensya ang kanyang pamilya para bigyan ng tulong. Natanong naman si Kakda kung may karapatan ba ang mga seafarer na tumanggi sa paglayag sa high-risk areas. Ayon kay Kakdak, lahat ng mga barko na daraan sa conflict areas gaya ng Persian of Gulf, Strait of Hormuz, Gulf of Oman ay may right to refuse to sail. Pwede raw itong itawag ng seafarer sa DMW para sila ang kumausap sa ship owner at agency. Naglabas daw ang DMW ng guidelines ukol dito kung saan entitled ang seafarer sa 2 buwang sahod at hindi siya mabablacklist sa trabaho. Patuloy daw na minomonitor ng DMW ang mga ahensya at ship owners na dumaraan sa nasabing lugar para matiyak na sumusunod ang mga ship owners. Samantala, tuloy-tuloy naman na ang repatriation efforts ng DMW katuwang ang Department of Foreign Affairs at OWA. Sa tala ng DFA, nasa 188 na ng mga Pilipinong turista at estudyante na stranded mula sa Middle East. Tumutulong din ang DMW at OWA sa pagbibigay ng hotel accommodations sa mga OFW na hindi natuloy ang kanilang flight papuntang Middle East. Ruth, ayon kay Secretary Kakdak, nasa 380 na OFWs ang nakahandang iuwi sa Pilipinas. Naghahanda na rin daw ang gobyerno ng 2 chartered plane na susundo sa iba pang gustong bumalik ng Pilipinas. Ruth? Camille, balikan ko lang yung nireport mo kanina na namatay itong ibang kasamahan ng Pinoy na seafarer. So yan ay mga dayuhan, walang binanggit na may mga Pilipino dyan, iba pang Pilipino? Ruth, hindi nabanggit ni Secretary Kakdak kung itong mga natagpuan na mga labi ay mga Pilipino. Pero so far, ang kino-confirm lang ni Secretary Kakdak ay tanging ito na nga lang, Pinoy na seafarer yung hindi pa natatagpuan. Kasi ang sabi niya, may ilan naman daw na survivors pero yung ibang kasamahan nga daw nitong seafarer ay labi na nga yung natagpuan. So yan yung hinihintay pa natin na confirmation from the DMW route. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.